Magandang umaga po sa lahat. Dati po, nakikita ko pa yung likod. Ngayon, hanggang dito na lang. Praise God po, sapagkat kahit papano, meron pa rin. Buhay po ang ating Diyos. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos, nandito na naman po kami para pakinggan ang iyong mensahe. Ang gusto mong malaman namin at makita, Lord, kung paano ka kumikilos at paano rin kumikilos ang kaaway para sirain kami. Yung team namin ay Legacy of Faith na ang bawat isa ay inaasahan, Panginoon, na ipasa yung faith na to na natanggap namin sa iyo, yung experience namin sa iyo sa mga susunod na henerasyon ng aming buhay. And Father God, open our minds, open my lips, O Lord, at talagang yung mensahe mo maunawaan ng bawat isa. Itago niyo po ako sa likod ng inyong krus. Huwag po yung kahinaan o kalakasan ko ang makita kundi, Panginoon, yung mensahe mo. Sa pangalan po ni Jesus, Amen. Fourth week na po natin, yung first week, si Pastor Hector, Pastor Maidon, Pastor Lawrence. Pinakita po nila yung legacy of faith, yung pananampalatayang kinakailangan ipasa natin. Yung kung paano natin ito ipinapasa. Na po, at nawa, hindi lang po nasulat, kundi napagbubulay-bulayan nyo po yung mga mensahe. Na po, yun po yung advantage nyo sa akin. Kasi ako, isulat ko man, hindi ko rin na mababasa. Una, pangit yung sulat ko. Pangalawa, hindi ko na talaga makita. Kaya, I see to it na talagang ma-retain sa isip ko at sa puso ko yung mga mensahe. Na po, at ito po yung pribileyo ng bawat isa sa atin na yung mensahe ng Panginoon naririnig natin. Ibig sabihin, nalalaman mo nakikipag-usap sa iyo ang Panginoon. Pero, kung hindi mo natatandaan, hindi mo naaalala yung mga mensahe na yun, baka natutulog ka. Kaya, kapek yung mga kasama natin dyan. Na po, ay introduction ko yung mga mensahe. Alam niyo po ba, isa sa illustration ni Pastor Maidon, si Charlie Kirk, na po, bagong mamatay, 2 months before na ma-assassinate siya, may nagtanong, anong gusto mo matandaan ng tao sa buhay mo? Sabi niya, it's my faith. Si Pastor Kalika po, tinanong ni Ate Grace, anong gusto mong mangyari o matatandaan ng tao pag wala ka na? Yung aking katapatan. O yung ating, sabi niya, katapatan. Na po, at yung gusto natin, may makita yung second generation o yung mga anak natin na matatandaan. Ito si Papa ko o ito si Lolo ko, ganito yan na positive. Di ho ba? Ayaw natin yung negative. Kaso, ang tanong paano ba natin napapasa? Paano ba natin napaparating? Na po, sa internet po, sa internet ba yun? Basta narinig ko po si Ate Glea tungkol po sa kape. Sa kapeng nasa pack. No? Yung kaso po si Ate Glea, tawa ng tawa. No? Pero nakuha naman ni Kaso bakit? Parang ganun nagtatanong si Mondre ba yun? No po? Pero ang tunay po, yung kung mapapanood nyo po dun sa sa internet ba yun? Basta ganun. Sa Facebook ata, kung nakita yun. Na yung tunay na nagpahayag yung lalaki, inausap niya yung asawa niya. Kapitan ata yun, tanod na asawang babae. Sabi niya, parang mahal, bumili ng kape, nasa pack. Diba?
Bakit? Sige nga, bumili ng kape, nasa pak eh. Pero sabi niya, bakit mo anong ginawa mo? Hindi ka malang pumunta doon. Bumili nga, nasa pak eh. Kaya galit na siya, tapos lumabas siya. Talaga to, hindi ka na maaasahan. Alam mo na yung nangyari sa anak mo eh. Nandito ka pa. Kaya nakailangan ako pa. Sabi niya. Pero nung dumating anak niya, ano nangyari sa'yo? Nasa pak ka daw. Ano nasa pak? Bumili ako ng kape. Nasa pak. No, yun po yung mensahe. Bakit ko po nasabi ngayon? Bakit ko po na-illustrate? Minsan tayo pong mga Kristiyano, alam natin yung pamumuhay natin. At yung goal natin, itong faith, itong love, itong experience natin kay Kristo, ipasa natin. Di ba? Ang illustration na yon, minsan, paano ba nakukuha ng second generation ng kapamilya mo, ng mga anak mo, yung faith mo? Na papakita ba natin na maayos, na naiintindihan nila? Nakuha niyo po? Yung naiintindihan nila kung bakit. At talagang naisa sa puso nila, na-treasure nila, at nakikita nila yung legacy. No? Na-mensahe ko po minsan yung kay Joshua, di ba? Choose now whom you will serve. The gods of the Amorites, the Amalekites. Tapos sabi po doon, but for me and my house, we will serve the Lord. But for me and my house, we will serve the Lord. Ibig sabihin, mula sa kanya hanggang sa sa pamilya niya as a second generation, gusto niya ipasa na yung service sa Lord, yung ang pag-serve sa Lord lang. Pero, pagdating po sa Judges, hanggang chapter 2 lang, tapos susunod na mga generation, hindi na. Bakit? Kasi, merong verse doon na, kasi wala na sila kinalaman doon sa mga nangyari. Hindi kasi napasa. Mali yung pagkapasa. Ano po? Ngayon pong mensahe sa atin, yung mga message ni Pastor Lawrence, Pastor Maidon, patungkol po sa faith, para ipakita natin. Di ba? Itong faith na to na dapat napapasa natin. Ang tanong ko, kamusta po ang tingin ng mga anak natin sa faith natin? Ito pong faith na to, kitang-kita nila na kumikilos at pinamumuhay natin. Nawa po, di ba? Sapagkat hindi lang tayo nagsasama-sama dito sa church. Hindi lang tayo nagsasama-sama tuwing fellowship. May time na nasa bahay tayo, nasa opisina tayo, nasa workplace tayo. Kung sa mga kabataan, nasa eskwelahan tayo, nasa barkada tayo. Napapakita pa rin ba natin yung faith natin? Diba? Kaya ngayon po, ang pag-aaralan po natin, Satan's scheme para hindi mo makita o hindi mo maipasa yung legacy of faith mo. Ulitin ko po, Satan's scheme. No? O sa ibang yung budol ng kaaway o scam ng kaaway para yung faith natin hindi natin mapasa. Diba? Anuhin ko muna. Para mapasa natin legacy of faith o yung faith natin sa iba, dapat makita ito sa identity natin. Ano ba ang identity mo? Ano ba ang identity natin? We are Christians. We are followers of Christ. Diba? We are servants of Christ. We are worshipers of Christ. Ito yung identity mo. Identity ko. Identity natin. Identity ng church. We are Christians. Pero ang sakit po sabihin, ang sakit po pakinggan. Minsan, Kristiyano ko pa naman. Minsan yung word na gano'n, ba? Kristiyano ko pa naman. Ibig sabihin, may negative na nakikita sa atin, sa identity natin, na hindi natin pinamumuhay. At itong identity na ito, may dalawa lang po ako kasi baka mahumaba pa. Ano?
yung identity na sinasabi ko ay supported ng ating character at ng ating values. At yun po ang titirahin ng kaaway. Yun po yung i-distort ng kaaway. Para wag makita yung identity, para hindi natin maipasa. Para maling kaisipan yung nakikita ng mga taong sumusunod sa atin o ng mga anak natin para hindi po sila mamuhay in faith. Nakuha niyo po yung gusto kong ipasa sa inyo, yung scheme ng kaaway, maging aware tayo. We are Christians, pero ang demonyo, ang devil, are going to do all the things para i-distort yung ating identity. Na po, sa Book of Daniel po, ito po yung pag-aaralan natin from verse 1 to verse 6, chapter 1 to verse 6, pero may mga maliliit na ano na lang po. Kasi mahaba. At payagan niyo po ako na si Pastor Maiden po yung magbabasa. Pero sa chapter 1 to chapter 6, makakwento ko lang po na hindi paraphrase eh. Hindi yung verse by verse, kundi ikukwento po. No po, sabi nga ni Kuya Lawrence, episode 1, episode 2, hanggang episode 6. No po. Pero bago ko po pabasa kay Pastor Maidon, may tatanong muna ako. Sino po ang kasama ni Daniel doon sa Kingdom of Babylon hanggang Persia? Sino po? Wag po magsasalita yung mga pastor. Sino po yung kilala niyong kasama ni Daniel? Si? Ano po? Shadrach? Yan. Abednego. Alam niyo ho ba? Ito po ay Babylonian name. Si Shadrach, Meshach, at Abednego is a Babylonian name. Ang tunay na pangalan, sabi nga ni Pastor, si Hananiah, Mishael, at si Azariah. Ayun po yung Christian o yung Hebrew name nila. Ngayon, babasahin po natin. Daniel 1, 4 to 8. Ano na natin? 1 to 8. In the third year of the reign of Jehoiakim, king of Judah, Nebuchadnezzar, king of Babylon, came to Jerusalem and besieged it. And the Lord delivered Jehoiakim, king of Judah, into his hand, along with some of the articles from the temple of God. These he carried off to the temple of his God in Babylonia and put in the treasure house of his God. Then the king ordered Aspenas, chief of his court officials, to bring into the king's service some of the Israelites from the royal family and the nobility. Young men without any physical defect, handsome, ako yun, showing aptitude for every kind of learning, well-informed, quick to understand, and qualified to serve in the king's palace. He was to teach them the language and literature of the Babylonians. The king assigned them a daily amount of food and wine from the king's table. They were to be trained for 3 years, and after that they were to enter the king's service. Among those who were chosen were some from Judah: Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. The chief official gave them new names to Daniel, and named Belteshazzar, to Hananiah Shadrach, to Mishael Meshach, and to Azariah Abednego. But Daniel resolved not to defile himself with the royal food and wine, and he asked the chief official for permission not to defile himself this way. Okay. Ano po yung unang sisirain ng kaaway? Yung identity natin. Sila Daniel, nasakop po ng Babylonia at dinala. Ito po yung mga noble at yung katangian nila talagang ito po yung matitino at may mga alam. May mga alam kasi faithful sila sa Panginoon.
kilala nila ang kanilang Diyos. Unang-unang sisirain po sa atin yung identity natin. Sino ho tayo? Ano ho tayo? We are Christians. Pero, i-distort yun ng kaaway. Kaya nga, ang sakit po sa tenga pag sinasabing Kristiyano ko, bakit mo ginagawa yan? Na po, ang sabi po doon, dinala sila doon at yung apat po ay pinalitan. Yung kanilang mga pangalan. Yung mga pangalan ni Daniel, Hananiah, Mishael, at Azariah, meron pong Jewish meaning yon. At hindi ko na po sasabihin kasi nakalimutan ko na kagad. Pero, ito pong pinalit na Babylonian name, patungkol po yan lahat sa Babylonian God. Na po, kilala nila si Yahweh, pero pinalitan sila yung pangapangalan nila ng Babylonian God. Ibig sabihin talagang i-distort, sisirain yung theology nila. At makikita po natin after 3 years. Alam niyo ba, ang NPA, yung ideology nila, sabi po, naalala ko sa survey, 7 to 10 years bago mo masira yung ideology nila. Pero tayong mga Christians, 3 years lang. Minsan wala pang 3 years eh. Nababago kaagad. Yung identity, yung pananampalataya natin, yung paniniwala natin. Diba? Ito yung ginagawa ng kaaway ng mundo sa bawat Kristiyano. Kaya wag po tayo maging kampante. Kasi kumikilo siya. Kaya nga sabi ko sa verse sa Bible na ang diablo ay parang leon, naghahanap ng masisila. Naghahanap siya ng masisila. At tayo po yung perfect target niya. Sisirain niya yung identity natin para hindi natin mapasa. Na po, sa paanong paraan sinisira niya? Gaano po kayo katagal sa internet? Alam niyo yung survey, we have, ang survey daw po sa isang araw, sa isang tao, lalo na raw sa Pilipinas, hahawakan niya ang cellphone niya, lakpas 4,000 times a day. No? Minsan, kahit nanalangin, kahit wala naman, hawakan yung cellphone, titingnan lang. Pero minsan, nagtatagal. No? Iba pa yung nag-ML. No? Ibig sabihin, ito yung mga pamamaraan ng kaaway. Dapat na maging aware tayo. Na mag-influence sa identity natin. At minsan, aminado naman tayo lahat, marami tayong nakikita sa Facebook, yung mga illustration at mga kwento doon na minsan nakakatulong sa feed natin. Pero, mostly, marami pong AI na ginagamit yung Facebook o yung internet para i-distort yung truth. I-distort yung truth. Kung wala kang alam sa Bible, wala kang alam sa doktrina mo, ang dali mong masira, ang dali mong madala na makakaapekto sa pagiging Kristiyano mo. Diba? Ang dami pong nilalabas sa internet na maling katuruan. Pero tayo, basa lang tayo ng basa. Nung wala pang internet, sabi po sa amin sa Bible, sa school, sa seminary, magbasa kayo na magbasa sa library. May mga books dyan. Pero palagi paalala, be a wise reader, but a wise reader. No? Hindi lahat ng sinasabi sa mga books na binabasa natin, tama. Meron minsan na mga hidden lang, akala mo ang gaganda ng mga storya, merong truth. Pero behind that truth, meron palang pinapasok na maling doktrina para masira pa unti-unti yung identity mo. Yung paniniwala mo. Di ba? Kaya we should stick on our faith at sa Bible lang. Let God speak to you para lalo tayong maging matatag. Diba? At dito po sa Book of Daniel, nasa area sila, nasa lugar sila ng Babylon. No? Mga
God-fearing Hebrew sila, pero nasa gitna sila ng Babylonian, ng Chaldeans, na kung saan nasasakop sila. Tayo po, nasaan? Nasa last days na. Ang dami na pong nangyayari sa mundo. Dapat na maging aware tayo. Ang dami rin pong ginagawa ng kaaway para pabaksakin tayo, para lokohin tayo, para i-distort yung ating identity. Dapat alam natin yan. Alam natin yan na huwag tayo magpapadala. Kasi pag nagpadala tayo, sabi ko nga, ang NPA, 7 to 10 years. Tayo, 3 years. Or lesser. Minsan, nadadala tayo ng ating emosyon. Nadadala tayo na minsan ng maling kaisipan. Ang nasusway tayo until masira yung identity natin. Nakuha niyo po? Kaya, maging aware tayo. Pangalawa po, sabi ko nga kanina, kung may identity ka ng Christians, dapat meron ka rin Christian character. At ito po, yung talagang binabanatan ng kaaway. Dito po sa verse 5 ng Daniel 1, The king assigned them a daily amount of food and wine from the king's table. They were to be trained for 3 years, and after that, they were to enter the king's service. yan. Ano po yung unang-una sa sinisira niya? Karakter natin sa pamagitan ng pagkain. Ano po? From the king's table. Tapos, yung goal na to, after makuha na yung loob natin, mabago na yung identity natin, mabago yung karakter natin, sabi po diyan, magiging service ka na. They will enter the king's service. Sinong king yun? Maliit na K yun. Sa atin ngayon, yung hari ng sanlibutan ito. Kapag nakuha ng identity mo, it will change your character. Then, anong ginawa ni Daniel sa verse 8? But Daniel resolved not to defile himself with the royal food and wine, and he asked the chief official for permission not to defile himself this way. Yan, not to defile himself. No, not to defile himself. Ngayon, sa pagkain pa lang yan, pero babalikan ko po yan. Ha? Daniel 3 yung kay Shadrach, Meshach, Abednego, kay La Michelle, tinapon sila sa sa pugon. Ng chapter 3. Pero chapter 5, yun yung kay, ang king noon ay si Belshazzar, na kung saan nakita niya yung finger. Finger na lumabas, natakot siya. Pero, ano pong pang-entice niya kay Daniel na interpret yun? Ano yung tatlo? I will give you purple robe, a gold chain na lalagay daw sa neck, at magiging pangatlo, third ranking 16, sa 17 sa kingdom. Na po, pagkain, yung robe, I will clothe you with purple. Pagkain, then, yung honor na kasi, chapter 5 yan. No? Yan, tama, chapter 5. Yung sinasabi doon, I will clothe you with purple cloth, nagre-represent yung parang binigyan ka ng honor, binigyan ka ng status. Kasi, sa panahon na yun, king lang at noble, sabihin natin, mga hari lang yung mga nakasuot ng purple robe. Ano po? No? Tapos, gold chain, wealth. Then, status pala, yung third ranking sa kingdom. Ayan. Ano po, yun, at nasabi ko naman, ito po yung karakter na gustong sirain. At sa pamamagitan po ng food, ng cloth, ng wealth, ng status, ito po yung gusto niyang ibigay sa atin ng kaaway.
Para magkaroon tayo ng yabang. Magkaroon tayo ng yung parang maling kaisipan na mataas ako. Mababa kayo. I'm rich and you are a peasant. Ano ba yung sinasabi po sa Proverbs 38 to Huwag mo akong pagyamanin, baka makalimutan kita. Huwag mo naman paghiramin, baka malait kita. Di ba? Yun yung ng Proverbs na bigay lang yung tama. Pero ang ginagawa ng kaaway, binibigay niya yung lahat to entice us to be arrogant. At makita na malaki yung magagawa mo. Magiging iba ka. Magiging mayabang ka. And you do not need God. Pag ganun yung kaisipan na pinapasok sa atin, nasisira yung karakter natin. Hindi natin napapakita yung tama. Sa temptation of Jesus Christ, ano sabi ng kaaway? Bibigay ko, Yung turning the rock into the bread, di ba? Tapos, lumuhod ka sa akin, bibigay ko lahat. Kayamanan ng mundo. Di ba? Pangatlo, tumalong ka. Pero yung gusto ko yun, ang diablo talagang ini-entice tayo sa wealth, sa sarap ng mundo. Kaya yung food dito, ito yung ginagamit. Sino po mahilig kumain? Lahat naman tayo Pero minsan, sa pamagitan nga ng pagkain, doon tayo nasisira. Naalala ko po, may nag-message dito at nag-illustrate siya sa pakwan. Pag hinati-hati mo, kung isang piece lang, ang kukunin ng iba, yung gitna, kasi yun yung mas marami. Na-experience ko po sa seminary. Sa seminary pa yun, sama-sama kaming mga nag-aaral sa Bible, nag-aaral sa seminary, kasama namin yung mga Amerikano. Meron po kaming activities noon. May kantin po kasi doon nagpapakain, buffet. Special occasion yon, kaya masarap ang pagkain. Pinauna po ng mga Amerikano yung Pinoy. Pinauna po. Pinoy Pagkain po yun yun. Pagkatapos, ang mga natira lang, pika-pika na lang ata. Yung mga Amerikano, pa rin. Ang ngiti. Kung anong isip nila. Minsan nasisira tayo sa pagkain. Nababago yung ugali natin. Ito yung pinapaharap natin sa tao, sa mga kasama natin sa bahay, sa church, at sa ibang tao. Hindi lang sa pagkain. Paano ba natin pinapakita yung honor na tama lang? Yung yabang talagang tumataas ba? Na nakikita na talagang may sinabi ka nga, pero ang yabang mo naman. Di ba? Yung kaso ngayon kay Bryce, alam ko, itong mga engineer na to, maganda naman yung nila simula Gusto nila mapaayos yung pamilya nila. Di ba? Gusto nilang gusto kong kabahay, magkaroon ng sasakyan para sa pamilya ko, mapag-aral yun. Pero yung ganong ginawa ng kaaway, sinobrahan. Dati, 1,000 lang, naging million pa. Naging greed na. Kaya nga, sabi nga, kapag greed daw ang pinag-uusapan, Vizcaya is the limit. Diba? Naging greed na Tama naman yung simula Okay lang, para sa pamilya ko to Pero, hindi naging satisfied. Hindi na satisfied. Gusto more.
when we want more. Kahit nasa taas ka na, sa susunod na yan, wala na. Ang susunod, pagbaksak mo na. Diba? Yan po yung gusto ng kaaway. Gusto ng kaaway, sirain yung karakter mo. At kapag ginagawa natin to, ngumingiti ang kaaway, sige lang, sige lang. Sige lang. Hanggat masira. Ngayon, paano? Sa atin ngayon, paano ka ba? Paano ba tinitira yung karakter mo? Kahit din dito ka sa church. Minsan, hindi nakikita. Ewan ko kung chismis to, pero alam ko sa mga churches na napuntahan ko, mga napagsilbihan ko, talagang lumalabas na minsan nagkakaroon ng inggitan. Kasi talagang kahit paano pa lang kumikilos sa kaaway, tumutusok, naninira para i-distort yung fellowship natin. Diba? I-distort para yung karakter natin lumabas at yung gustong karakter ng diablo ang makita sa atin kahit nasa church tayo. Check your character pag nasa church kayo. Check your character pag nasa bahay kayo. Check your character kapag nasa workplace nyo. Huwag mo sabihin Kristiyano ka pero hindi ka masungit. Diba? Minsan lumalabas yung sungit eh. Lalo na sa mga nagdadrive nga lang eh. Minsan, diba? Habang nagdadrive, meron pang Christian music. Yeah. Pagka na-overtaken, nawawala. Kaya dapat maging aware tayo. Maging aware tayo sa karakter na gustong sirain ng kaaway. Pero yung karakter na gustong i-build sa atin ng Panginoon, yun yung papaghawakan natin. Paano? Para ma-build yung karakter natin. Patuloy tayong magbasa ng Bible, magbasa ng Biblia. At di lang magbasa, ipamukay po natin. Then, yung conviction natin araw-araw, panghawakan natin. Meron pong quotation na gusto ko yung ipasa po sa inyo at i-memorize nyo. No? Do not trade your conviction for your convenience. Or you may risk losing your foundation in Christ. Hindi kaagad tayo babaksak sa isang tirahan ng kaaway. Hindi ganun yung scheme niya. Paunti-unti sisirain niya tayo. At mawala yung conviction natin para hindi natin mapagpatuloy o mapakita yung faith natin. Sisirain niya. At i-reason natin, ginagawa naman ng iba eh. Hindi nga siya umatin ng Sunday kasi pinuntahan siya eh. Meron ako may swimming kami Sunday. Minsan lang eh. Yung conviction natin, nilelay down muna natin. Pwede naman yun eh, di ba? Pero yung ginagawa ng kaaway paunti-unti, hanggat ma-lessen yung foundation mo kay Kristo. Hindi po masamang ma-bless tayo o yumaman. Yung tama lang. Di ba? Ibinibigay sa atin yung tama. Ang Lord, hindi sky's the limit yung kaya niyang bigay sa atin lahat. Pero hindi niya binibigay. Di ba? Yung tama lang. Kasi gusto niya makita yung dependence natin sa Kanya. Hindi doon sa mga material. Pero ang kaaway, yun ang gusto niyang ilagay sa isip natin, sa puso natin. You cannot live without money. You cannot live without money. Paano na lang yan? Wala kang pagkain bukas. O, wala kang budget. Wala kang pamasahe. Hindi mo mabibili yung latest iPhone. iPhone 56. Oh. Diba? Ang ganda nun. Lumalabas na yung tao.
Meron ng ano. Yan yung gusto. Yan yung gusto ng kaaway. Diba? Isa-sacrifice mo yung gawain sa gawain ng kaaway. Kasi ginagawa naman ng iba eh. And they get, ano yun sa English, at okay lang sa kanila. And they get away with it pala. Yeah. Hirap mag-English eh. Ano po? Yun yung gusto. Yung character natin. So, we should check our character. Christian ba ako? Nakikita pa talaga yung character ng pagiging Kristiyano ko. Pagiging servant ko. No? Then, hindi lang yung character na sisirain ng Diablo, yung ating values. Values in life. Chapter 3 and chapter 6, itong si Hananiah, Mishael, at Azariah, at si Daniel, makikita natin dito, sa chapter 3, ay nagpagawa ng yun, si Nebuchadnezzar ng isang statue na kailangan i-worship. Kapag tumunog, nagkaroon ng tunog, nagkaroon ng trompeta, music, kailangan mag-bow down sila. Diba? Chapter 3, verse 16 to 17, ho ba yun? Shadrach, Meshach, and Abednego replied to him, King Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you in this matter. If we are thrown into a blazing furnace, the God we serve is able to deliver us from it, and He will deliver us from your majesty's hand. Yan. Verse 15, mas maganda yung isa. Verse, gusto ko Now, yeah. Now when you hear the sound of the horn, flute, zither, lyre, harp, pipe, and all kinds of music, if you are ready to fall down and worship the image I made, very good. But if you do not worship it, you will be thrown immediately into a blazing furnace. Then what God will be able to rescue you from my hand? Ang sabi ni Nebuchadnezzar, what God can rescue? Ito magliligtas na Diyos sa inyo. Diba? Sabi dito, pag hindi kayo nag-bow down, itatapong kayo. Mga pananakot ng kaaway para sirain yung values. Value ng isang Kristiyano to worship God. To give reverence to God. Ang reverence natin kay Yahweh lang, sa Panginoong Jesucristo. But, the devil wants na magkaroon tayo ng reverence sa mundo. To bow down sa mundo. Sa karir mo. Sa trabaho mo. He wants us to bow down. Na mas importante ito kasi kinakailangan ng pamilya ko ng pagkain. Pupunta pa kami ng Hong Kong, wala akong budget. Kaya kinakailangan ko ng trabaho. Naalala ko po, sa buhay po ni Ate Clare at ni Ate Tess, kasama ko pa yun. High school pa lang. Nung nagsimula po kami sa South, yung nandito po sa heart namin yung yung lagi pumunta sa church. Hindi dahil magpabarkada kami. Kasi yung teaching, yung fellowship, yung family, sa akin yung family na kasama ko sa church, yun yung parang nagbibigay sa akin ng kasiyahan. And I believe, and na-experience ko sa buhay ni Clary ni Ate Tess, kapag may gawain, kahit may trabaho sila, kahit alas 5, tatakbo yan para sa vesper service namin. No? Hindi po tinataas sila, pero yung heart na gusto umaten, kasi may matututunan ako. Hindi dahil magkakasama kami barkada, kundi dahil makakatagpo namin ng Panginoon. Hindi na po ako, minsan di na ako taga-umuwi. Dito na ako natutulog. No? Minsan 1 week, minsan ewan ko kung namimiss ako ng nanay at tatay ko. Pero, nagkaroon kami ng barak siya, kasama ko sila agad, dito kami natutulog. Dito pala. Ano ba dati to? Yung,
No, may kubo lang kami, may barracks kami, doon na kami. Po, yun yung parang yung sa heart namin, gusto namin kasama ang mga Kristiyano. Yung values na nandun kami sa gawain, sa worship, dati. Yung values. Because we know our God. And I know, you know your God. And you want to worship God. Diba? Values natin yan eh. Lagi. Dapat. Every time the devil distract us not to worship, not to attend. May panawagan nga si Kuya Dodi na makakasama. Hindi lang po tayo dapat sumasama, talagang nagpapagamit tayo para makita niyo yung worth niyo as Christian, as the followers of Christ. Yung worth niyo na kayo'y gagamitin ng Lord. At hindi lang dahil para maging kagamit-gamit ka, para ito po yung form of worship natin, obeying God. Nagpagamit sa Panginoon is a form of worship. Diba? At yun po yung sisirain ng kaaway. Kaya ngayon, diba? Kukunti lang yung sumasama. Bakit? Kasi nga, yun po yung device, yung scheme ng kaaway. Makinig lang kayo ng makinig. Pwede naman yan eh. Hayaan nyo na lang sila mag-challenge na mag-challenge. Marami rin pa rin naman. Huwag ka na sumama. Diba? Oh, huwag na tayo sumama. No? Para huwag kukunti lang yung gawain. Ang dami naman natin eh. Pero prayer po namin ni Pastor ng bawat isa sa atin gamitin. And you have the faith. You have the capacity. You have the talent na magpagamit sa Lord. Naalala ko po, isang illustration na sa Samar po, isang tao na nakakilala sa Lord, hindi marunong magbasa at magsulat. Pero nung ginamit siya ng Lord, nagtataka yung mga kasama sa church, akala ko walang alam yan. Akala ko walang alam yan. Ba't ang galing magsalita? Galing magsalita. Bakit? Kasi tinivote niya yung sarili niya sa pag-aaral. Tinivote niya yung sarili niya na makilala ng lubusan ng Panginoon. Nandito tayo para ma-experience ang Lord, di ba? Gusto natin makita yung pagkilos niya sa bawat isa sa atin. Amen? Kung hindi, bakit pa tayo pupunta dito? Di ba? Pag lumalabas ba kayo dito, may nakukuha kayo? May na-experience kayong power ng Lord? Na-experience niyo ba yung manifestation ng kanyang spirit? Yung kanyang presensya dito? Pag nagpipray ba tayo? Kasi sa day kay Daniel, hindi lang yung kila Meshach, Abednego, yung worship. Kay Daniel, ano? Ano nangyari kay Daniel? Di ba? Dinistort din yung prayer niya. Anong ginawa ni King Darius? Kapag may nanalangin after 30 days, dapat sa kanya lang. Eh, anong ginawa po ng mga amuyong ng hari? Tinuro si Daniel, hindi naman nanalangin yan eh. Diba? Hindi nanalangin sa inyo. Yung sa chapter 5 po, nung tinuro na si Daniel, sinabi na doon, pero anong pong ginawa ni Daniel? Pumunta siya sa room niya, binuksan yung yung bintana, lumuhod at nanalangin 3 times a day. Na, sabi po doon, na nakagawian niya na. Nakagawian niya na. Ibig sabihin, isa sa values na gusto sirain ng kaaway, yung relationship natin, yung intimacy natin sa Panginoon. At ang intimacy na to, hindi lang sa pag-worship sa Kanya, kundi sa pakikipag-usap sa Panginoon, sa ating prayer life. At ang kaaway, sisirain niya yun. Kamusta po yung prayer life natin? Minsan, sa morning watch natin, no po, sino po yung sumasama sa morning watch? Marami tayo po ipag-pray yun. Maraming pinag-pray. No po?
Kasi ako po, hindi ko naman nakikita yung pag pinagpipray. Tinatandaan ko lang, hiwalay po kami ni Ate May. Pagawa nandito siya sa table, ako nandito sa aking upuan. Pag nanalangin ako, no, hindi ko po nasusundan na. Kundi, pinapanalangin ko lang. Kasi sa morning was talagang isa-isa ang dami. No, lahat ng may sakit, gawain, mga lingkod ng Lord. Minsan po, pinapanalangin ako ni Ate May para tungkol sa mga pastor. Pag nanalangin, parang ang sarap kasi pag ipapanalangin mo po yung mga pastor eh. Kaya binibigyan ko po ng diin talaga. Ewan ko kung, di kasi niyo po ako nakita pag nandun, na parang, sasabi ni Ate May, dalian mo lang. Pero yung pagkasarap manalangin eh. Masarap kausapin ng Lord. Yung panalangin mo, yung kipag-usap mo sa Lord, lalo na nag-mediate ka sa mga tao. Diba? Dapat, you will put yourself on their shoe para pag nanalangin ka, napipil mo yung nararamdaman nila at yun ang binibigay mo sa Lord. Diba? At kapag nanalangin tayo, katulad ni Daniel, kinagawian niya na. Ibig sabihin, si Daniel talagang prayerful. Prayerful siya kasi makikita niyo po from Nebuchadnezzar hanggang kay Cyrus, nandun siya. At nasa paligid niya ang Babylonia. Sinisira yung doktrina niya, sinisira yung pananampalataya niya, pero they remain true. Kasama sila yung tatlo. They remain true. Bakit? Kasi intimate yung relationship niya eh. Kasi continuous yung pakikipag-usap niya sa Panginoon. At kapag tayo hindi umaattend ng church at dumadalang yung pagpunta natin sa church kasi kung kailan lang tayo pwede, then, ang kaaway kumikilos. Paunti-unti, lumalayo tayo sa foundation natin kay Kristo. Kaya, do not trade your conviction for your convenience, or you may risk losing your foundation in Christ. You may risk losing. Hindi ko sinasabing nawawala yung pero paunti-unti. Di ba nangihina tayo? Di ba? Nangihina tayo kapag hindi tayo nakapag-church. Hindi lalo na kapag hindi ka nagpipray. Di ba? Pero kapag lagi ka nagpipray, anumang problema, anumang sitwasyon, may kasama ka. And you can stand. Ano yung sa 1 Corinthians 10:13? Walang pagsubok na binigay sa tao na hindi kinakaya. Nandun ang Diyos para mapagtangguyan natin. Nandun ang Diyos kasama natin. Bakit? Kasi we are intimate sa Kanya through prayer. Hindi ko sinasabi tuwing prayer meeting lang, kundi yung araw nating panalangin. Hindi lang sa may mga prayer request, hindi lang sa prayer request, kundi pakikipag-usap sa Lord. Make it a habit to communicate, to pray, to talk with God. Di lang yon, lalo na ng Biblia. Lalo na ng Biblia. Sabi ni sa Joshua 1:8, huwag daw natin kakalimutan na basahin ang salita ng Diyos. Araw-araw. Pagbulay-bulayan ako natin to. At hindi lang pagbulay-bulayan, at sundin ang mga nasusulat dito. Kapag araw-araw po tayo nagbabasa ng Biblia, araw-araw kumikilos ang Lord, nalalaman mo yung sinasabi ng Lord sa'yo, then, anumang gawa ng kaaway, pandaraya ng kaaway, paninira ng kaaway, kaya natin pagtagumpayan. Bakit? Kasi Kristiyano akong totoo. Kasi Kristiyano kayo totoo. Huwag tayo papadaya. Huwag ka papadaya. May nagyayaman sa'yo pag Sunday, punta tayo dito, kain tayo dito. Unahin mo muna, Panginoon. Unahin mo yung mensahe sa'yo ng Lord. Unahin mo. Hindi mo lang mararanasan
sa Tagaytay kumakain, baka sa Hong Kong pa. No? Naalala ko po sabi ni Pastor Charlie, stick with God and you go places. Stick with God and you go places. Na po? Kaya, lagi po natin hayaan kumilos ang Lord sa atin. At yung application mo natin, be involved. Be involved sa church. Through morning watch to MTM. Yung MTM po, may today's mana, hindi lang po yung 1 to Friday, yung pag-devotion natin. Iba, quiet time ang tawag dito. Yung word na lagi natin pinag-aaralan, individually. Then, maganda po sumama sa MTM kasi may mga paliwanag na minsan, talagang hindi lang minsan, kundi makakatulong sa'yo. Kasi may mga insight tayo, nakala mo, tama na yun, pero ang dami palang insight na binibigay sa bawat isa sa atin. Diba? And we grow. Hindi lang po yun, meron pa lang kay Pastor, kay Reverend Han, na tuwing Wednesday ata yun. No? Sama po kayo. Be involved. Diba? Hindi yun. Then, kapag nade-develop na yung relationship mo sa Lord, nandiyon ka sa morning watch, MTM, at araw-araw kang nagbabasa ng Biblia, meron kang devotion, then hindi ka mag-atubiling, sama ako, Kuya Dodi. Diba? Sama ako. Ma-involve ka. Hindi lang po sa evangelism, kundi sa mga outreaches. Nakatutuwa ako po sa mga outreaches natin kasi Lester po sa trabaho ng pastor kasi marami pong kasama eh. At lahat po, kumikilos. Tignan nyo po kung tayo pong lahat kumikilos. May Bible study o cell group. Diba? Kukulangin na po itong place na to. Kulang na. Bakit? Katulad ng sinasabi sa New Testament, everyday, dinadagdag ng Panginoon. Mangyayari yon kapag tayong lahat tumatayo sa identity natin as Christians who do the work of God. Then, mapapasa natin yung legacy na yan. The legacy of faith. Yung legacy na yon para sa susunod na generation, they will hold on their faith because they had seen those faith in us. Amen? Kaya, paalala sa atin, do not trade your conviction for your convenience because you may risk losing your foundation in Christ. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos, nagpapasalamat po kami sa iyong salita na binigay mo sa amin. Indeed, Lord, we are living in a chaos world. Living na kung saan ang kaaway ay talagang gumagawa para pabaksakin kami, para sirain kami, para hindi kami makakilos o hindi kami maka-impluensya, para yung legacy ng faith namin ay maputol. But thank you, Lord, sapagkat buhay ka, kumikilos ka sa amin. Lord, if you see anything, Panginoon, na device o scheme ng kaaway para sirain kami, Lord, open our mind, open our hearts sa mga katuruan o katotohanan ito na hindi kami madaya, hindi magtagumpay ang kaaway, kundi that we can stand on our faith, we can stand on our identity, we can stand on our character and our values, at sabihin sa kaaway, no. Sapagkat ang priority ko is to serve my God, to know my God, to love my God, because I am a Christian. I am the followers of Christ. I am a follower of Christ. Thank you, Lord. At nawa, Panginoon, ang mensaheng ito ay hindi lang namin narinig, kundi mapagbulay-bulayan namin. At makita namin, every time na kumikilos ang kaway, every time naman, nandiyan ka para paalalahanan kami. And thank you, Lord. Thank you, Lord.
Salamat, Panginoon. And we love you. And we will continue to serve you. For you are our God. Thank you, God. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. By the way, palapakan natin si Pastor Leonard. Wala siyang tablet, wala siyang laptop, wala siyang notebook na pwedeng sulatan, pero lahat naka-register sa kanyang isipan. So, hindi ba kayo na-challenge doon? At sabi ko nga, minsan kung sino yung parang kulang, siya yung puspos. So, mga ganitong pagkakataon, we need to also challenge ourselves sa mga bagay na alam natin makatutulong sa atin sa paglago sa Panginoon. And the title ng message, yung schemes ng devil. No. Tandaan niyo po ito, kapag aktibong kumikilos ang Diyos, hindi rin ho tumitigil ang dyablo. Naniniwala po kayo doon. Lalo siyang nagiging aktibo. So, we need to also be aware of that. Kaya nga, hindi lang tayo sugod ng sugod. Hindi lang tayo ministry ng ministry. Kaya nga, we need to also value our life in the Word of God and in prayer. Like for example, yung worship services na katulad nito. Ito yung basic na manifestation na ikaw ay mananampalataya. Tama po ba? Tama po ba? No, yung ganitong pagtitipon, hindi mo yan pinalalampas kasi basic yan. So, meaning to say, kung yung ganitong pagkakataon ay binabaliwala mo, it just an expression na marahil, no, you are not aware of this, yung importance ng mga ganitong pagtitipon. And Pastor Leonard shared to us yung identity natin. Napakahalaga po noon. Pilit po yung papalitan ng dyablo. At doon sa message ni Pastor Leonard, pinalitan yung pangalan ni Daniel to Belteshazzar. At saka po yung 3 Hebrew children, naging Shadrach, Meshach at Abednego. Ang dyablo, lagi niyang lilituhin ang identity mo. Kaya nga may mga pagkakataon, dahil sa ginagawa mo, ikaw mismo duda na, Kristiyano ba ako? Diba? So doon po nagsisimula. At sabi ko nga po, at narinig natin, the evil spirit is also working. Sa Acts chapter 20, ang sabi po ni Pablo noon, kaingat kayo dahil yung mga lobo, ibig sabihin yung mga pumipinsala sa kawan ng Diyos. Ang sabi doon is in you, within you. Ibig sabihin, hindi lahat ng nasa fellowship ay talaga masasabi mong tupa. Naandun din yung pagwasak na ginagawa ng diablo. That's why we need to guard our life. Binanggit din ni Pastor Leonard, yung mga binabasa natin, lalo na yung mga tala sa social media, please, i-check yung maigi. Kasi mas aktibo ang espiritu ng Antikristo ngayon. Basahin niyo yung chapter 4 at chapter 5 ng 1 John. Yung mga sumasalungat sa pangalan ni Jesus, ang sabi doon, sila yung may espiritu ng Antikristo. So check our lives. Ibig sabihin, that's fundamental doctrines that we need to stand. Kasi napakahalaga po ng ating pong pananampalataya. Our position in Christ. That's why, kasama nun, let's also revisit yung ating value system. Kasi doon nagsisimula yung karakter . Tingnan niyo yung pangako kay Daniel kanina, di ba? Ano yung mga pangako na ibinigay sa kanya? Food, purple clothing, gold chain, necklace. Yung talaga namang, and yung position sa government, third highest. Nalulungkot ako sa bansang Pilipinas . No, yung mga naiskandalo ngayon, di po ba? Bilyon. Minsan naisip ko, buti pa yung garapata, pagbusog na, bumibitaw na sa aso . Tama po ba? Tama po ba? Pero mga taig pa yung garapata . Walang kabusugan. Pero tandaan niyo, all these things ay maglalaho. Just imagine, meron kang 5 milyong piso ngayon. Ngayon, kunyari, hawak mo. Mamayang gabi, dumating ang Panginoon. Ano yung value ng 5 million mo? Wala din, di ba? Tama po ba? That's why our mind should be doon sa eternity.
Okay, so ang promise ng Diablo laging ganyan. Minention ni Pastor Leonard dyan, kahit sa temptation kay Jesus Christ. Tama? Di ba? Yung karangalan, ibibigay sa kanya. Basta tumalon lang doon sa tuktok o mula doon sa kataasan sa tuktok ng templo. So mga kapatid, let's revisit our value system. Gusto ko rin yung sinabi ni Pastor Leonard do not trade your conviction for your convenience. Or you may risk losing your foundation in Christ. Ang ganda, lahat tayo gusto natin ng convenience. Tama po ba? Nung pumunta po akong Dubai, 2 months ago, nasa Cebu pa ko kami, Cebu Pacific. Inconvenient. Kaya sabi, di na ako sasakay dito. Di ka makakilos. Ang liit ng legroom. 8 hours, yun ang gagawin mo. Wala, nakatunganga ka, walang TV. Pero pag-uwi namin from Singapore Airlines, lahat naman ng convenience na andun. So everybody loves convenience. Pero tandaan niyo, yung convenience, ginagamit yan ng Diablo to draw us out from God. Makikita mo yan, mapapansin mo. Kahit nga sa pagdating sa upuan, gusto natin na sa pwesto na malakas yung aircon, di ba? Yung madali at sa pintuan palabas. So we love convenience. Pero hindi naman lahat ng convenience ay evil. Pero kapag yung convenience na meron tayo, inaalis na tayo ng Diablo sa Panginoon, i-check na natin yung sarili natin. Then sabi diyan, wag nating i-trade. Nabanggit ni Pastor kanina, yung career natin, yung trabaho natin. Isa yun yung kapalit ng mga importanteng bagay. Actually, blessed na blessed po ako sa message this morning. So, reminder for us, kaya nga, check your identity, check your value system. Tignan natin yung karakter na meron tayo. Ito ba ay naka-align pa kay Jesus Christ? And with that, we will be able to pass on. We will be able to transfer that legacy ng faith na pinasimulan sa atin ng Panginoon. Amen?